What's up guys? For today's video, may biyahe tayo kay Food Panda. Today is Thursday, June 6, 2024. Time check is 11:10 ng umaga. 11:30 pa naman ang time in natin kay Food Panda. 10:30 ng umaga dapat aalis na ako pero nag-set up ako ng camera. Wala naman akong balak mag-vlog ngayon. Na-miss nyo ba ang pagbablog ko sa pagde-deliver? Parang matagal-tagal na rin yung huli kong delivery vlog. Iniintay ko kasing ma-approve yung application ko sa Facebook sa stream ads. Sa kasamaang palad, ito ay na-reject. Pero may good news, pwede pa uli ako mag-apply sa June 10. Marami-rami na rin akong nabura na videos. Sana ma-approve na sa susunod. Tuloy lang tayo sa pagbablog kahit hindi tayo kumikita. Kumikita naman ako sa pagde-deliver. Tuloy lang basta gusto mo yung ginagawa mo. Sipag at tiyaga lang, aasenso rin tayo balang araw. Tinesting ko nga pala yung ganyang pagbablog, yung may voice over tapos kita yung mukha ko. Sana hindi kayo magsawa sa pagmumukha ko. Saka sa tiyan kong malaki. Kakalabas ko nga lang pala ng bahay dyan. Shoutout nga pala sa mga kababayan ko dito sa Rizal, Laguna. Andyan na nga pala ako sa bandang Santo Angel para mag-time in. 10 to 15 minutes makakarating ka na galing Rizal. Tatanggalin ko muna yung helmet ko dyan saka yung tube mask. Face recognition kasi ang pagta-time in ngayon kay Food Panda. Talagang hindi pwedeng gamitin ng ibang rider yung account mo. Hindi pare-parehas ang pinapagawa sa face recognition. Ayan, pinangiti ako dyan. Tapos ayan, pinatingin sa kanan. Tapos pinangiti uli. Tapos kanan uli. Ayan, tapos na. Buti na lang di ako na late. At syempre, magpapagas muna tayo guys. Full tank syempre para makita natin kung magkano kinita natin sa isang araw. Dito nga pala ako nagpapagas sa may Conception sa Spectrum Fuel. Mura nga pala yung gas dito, 59. Tapos doon sa kabila, 57. Pakiramdam ko lang kasi gumanda yung takbo ng motor ko nung dito ako nagpapagas. Magkano lang naman yung idadagdag ko para sa motor ko, di ba? Hindi po ito sponsor ng Spectrum. Spectrum, baka naman. At ayan, tara nang bumiyahe, bakbakin na natin na makarami tayo ng deliver. Let's go! Andiyan na tayo sa may Shetilig nang bigla tayong pinasukan ng booking. Pabalagtas na sana ako pero pinasukan nga tayo ng booking kaya bumalik ako dyan. Ang ating buena mano ay sa may Pansit Malabon, dito lang malapit sa may stoplight. Ang order ni customer is isang bilaong pansit kaya medyo matagal-tagal din. Na-pick up ko na nga pala yung isang bilaong pansit bago mag alas 12 ng tanghali. Ang deliver nga pala nito ay sa may Conception lang, sa may Sabang Road. Malapit lang to guys, kaya tara na. Deliver na natin to. Andyan na nga pala ako sa may pin location pero pinagtanong ko pa rin yung pangalan para sigurado. Diyan lang pala sa katapat na bahay yung hindi deliveran ko. At agad-agad ko namang kinuha yung pansit para ma-deliver kay customer. Paid online na nga pala yan kaya wala na akong sisingilin kay customer pero binigyan ako ng benteng tip. Maraming salamat po sa customer. Malaking bagay na po ito, may pangmerienda na ako. Nasa 36 pesos din ang delivery fee niyan. Andiyan na nga pala ako sa may Hermanos Belen Street. Nang pasukan ako ng booking sa Chowking, San Pablo Ultimart. Malapit lang yung location ko kaya mabilis lang ako makakapunta sa Ultimart. May sarili nga palang parking dito ang mga rider. Pero minsan may nakapark na hindi naman delivery rider, makukulit talaga. Medyo malayo-layo pa yung lalakarin natin kasi sa Chowking tayo pipick up. Ayan, daming kumakain ngayon. Shoutout nga pala sa mga kasamahan natin sa Food Panda. Ayan, salamat sa mga suporta nyo. Ayan, sa wakas na-pick up ko na yung pagkain na order ni customer. Kasi natatagalan na yung customer eh. Matagal talagang maluto kasi madaming umo-order pag ganitong oras, yung tanghali. Bibilisan ko na lang ang deliver para ayos. Sa may papuntang Kapitolyo nga pala ang deliver nito. Dito na ako dadaan sa may Balagtas kasi one way naman dito sa Ultimart. At agad naman akong nakarating dito sa one-stop process. Binilisan ko talaga kasi gutom na si customer. At agad-agad kong hinanap yung window 1. At agad-agad ko namang nakita si customer. Sakto nga pala yung bayad ni ma'am, walang labis, walang kulang. 42 pesos nga pala yung delivery fee niyan galing Ultimart. At agad-agad naman akong umalis para makarami. Hanap ulit tayo ng booking. Andyan na nga pala ako sa may 7-Eleven, malapit sa may LC, nang pasukan ako ng Taste of the Greens. Dito nga pala yan, malapit sa San Pablo Doctors. Ayan, kita naman sa video, katabi to ng Watsons. At agad-agad ko naman na-pick up kasi isang milk tea lang yung order ni customer. Sobrang lapit lang pala ni customer, dito lang sa may Central Elementary School malapit. Inabot ko na lang sa gwardiya yung milk tea, siya na lang ang magbibigay, bayad na naman kasi.
Ayan, dyan ko nga pala dineliver sa Department of Education. 29 pesos nga pala ang delivery fee niyan. Sobrang baba kasi malapit lang. Hindi pa nga ako nakalayo ay pinasukan agad ako ng booking sa McDonald's Plaza. At agad-agad naman akong nakarating kasi malapit lang yung central dito sa plaza. At swerte naman kasi mabilis lang ako nag-intay, naluto agad yung order ni customer. Malapit lang yung deliver nito, tatawid lang tayo ng stoplight sa Miguel Leonor Street malapit sa may sementeryo. Dito pala naka-address sa may Star Hotel, room number 2 daw siya. Mabilis naman talaga mag-deliver pag dito sa mga hotel. 56 pesos nga pala ang fare niyan, kahit malapit, malaki kasi may tip nga pala na 20 pesos si customer. Thank you po. Andyan pa lang ako sa may sementeryo, di pa ako nakalayo, pinasukan agad ako ng booking sa KFC, SM, medyo malayo-layo to. Ilang minuto rin bago tayo nakarating ng SM. Sana luto na agad yung ating order. Binati nga pala tayo ng happy birthday dyan, tinitingnan kung may spaghetti yung bag natin. Salamat sa mga bumabati dyan. Pasensya na kung wala akong handa para sa mga ka-rider natin. Bawi na lang ako pag kumita na ako sa Facebook. Tama nga yung hinala ko, ready na agad yung order, sa layo nga naman. Malapit lang yung deliver nito, sa may Joel Town lang. Mga 5 minuto lang siguro to, nandun na ako, tara na, let's go. Andyan na nga pala ako sa may Joel Town, malapit na sa pin location. At mabilis ko namang nakita yung bahay ni customer, kasi may nakalagay namang house number saka color ng gate. At agad-agad ko namang naibigay yung pagkain sa customer. May tip nga pala na 40 pesos yan sa online kaya umabot ng 82 pesos yung fare. Maraming salamat po sa customer. Pagka-drop ko nga pinasukan agad ako ng order sa Wendy's. Diyan lang yun malapit. Wala pang 5 minuto ay nakarating na agad ako dito sa may Wendy's. Hindi naman ako naghintay ng matagal kasi 1 meal lang yung order ni customer. Medyo malayo-layo yung deliver nito sa may San Francisco. Lahat ng stoplight madadaanan natin. At andyan na nga pala ako sa may pin location, hinahanap ko na yung bahay ni customer. Diyan nga pala yun malapit sa may St. Francis Chapel. At ayun, buti nahanap ko agad yung bahay ni customer at naibigay agad ang kanyang order. May tip nga palang 20 yan, umabot ng 63 pesos yung fare. Maraming salamat po sa customer. At agad-agad naman akong pinasukan ng Quatogs Kalihan pagka-drop. At agad-agad naman akong nakarating kasi malapit lang talaga ito. Dito lang yan katabi ng Pure Gold Highway. Ang specialty nga pala dito sa Quatogs is Lomi. At ayan guys, pipikapin ko na yung order ni customer. Sobrang lapit lang pala ng deliver natin. Dito lang sa may Kings Row. Ayan, kitang-kita naman sa mapa. Mahirap lang talagang tumawid dito sa highway. Ang daming sasakyan, mabibilis pa. Sobrang lapit lang talaga tong di-delivera natin. Andiyan na nga pala ako sa may Kings Row, hanapin ko na yung bahay ni customer. Dito lang yun, malapit lang daw sa may basketball court. Kaya hindi na ako mahihirapan maghanap. Buti nakaabang na agad si customer, ayan agad-agad ko namang binigay yung kanyang order. Paid online na nga pala yan kaya wala na akong sisingilin kay customer. 32 pesos nga lang pala yung fare niyan kasi malapit lang. Pinasukan nga pala uli ako ng order sa Quatogs Kalihan. Andiyan na nga pala ako sa may Max Banda kaya bumalik ako. Pagdating ko nga pala dyan sa Quatogs is hindi pa pumapasok yung order sa device. Kaya pala humihina yung signal nila sa device. Kaya pagdating ko pa lang dyan sa Quatogs saka palang ginawa yung order. Kaya naisipan kong magmerienda muna ng baon ko. Medyo na delay na nga pala ito kaya bibilisan ko na lang ang deliver. Tapos malayo-layo pa pala yung deliver nito sa may San Lucas 2 pa. At agad-agad naman ako nakarating, hindi naman ako na traffic. Tapos sabi sa likod daw ng Alphamart yung bahay nila. Kaya hinahanap ko yung kanto na papasok papunta dun sa likod ng Alphamart. At tama naman yung pin ni customer. Tapos nakaabang na agad si customer kaya naibigay ko agad yung order niya. Paid online na nga pala yan kaya wala na akong sisingilin. 53 pesos nga pala ang fare niyan. At agad-agad naman akong umalis para makahanap ng booking. Tara, let's go. At hanggang makarating na nga ako ng McDo Plaza nang wala pa rin pumapasok na booking. Biglang tumumal yung booking, halata naman ang daming tambay na rider. Kaya nakipagkwentuhan muna ako sa ibang rider habang naghihintay ng booking. At sa wakas pinasukan din tayo ng booking sa Mango Royal, dito lang yun sa kabilang kanto. At agad-agad naman akong nakarating kasi isang kanto lang ang layo nito. At mabuti na lang may naparkingan agad tayo.
Medyo matagal-tagal nga pala tayo nag-intay kasi madami talagang umu-order nito. Medyo natagalan pala tayo makaalis dyan kasi yung pinagparkingan natin naharangan ng mga sasakyan. Inintay ko pang malibre dyan. Malapit lang pala yung deliver natin, tatawid lang tayo ng highway sa may triangulo nga pala. Nung bago pa lang ako nagdi-deliver, nakakatakot pumunta sa triangulo. Marami kasing kwento na nakakatakot dito. Sa tagal-tagal ko nang nag-deliver dito, hindi naman ako napapaano. Mukhang mababait naman yung mga taga rito. Marami nga palang suki dito si Food Panda. Malapit nga pala si customer dyan sa Pogi Junk Shop. Kaya agad-agad ko namang nakita si customer. 389 pesos nga pala yung babayaran ni customer. 390 pesos nga pala yung binigay ni customer. Keep the change na. Maraming salamat po sa tip na piso. Okay na yon kaysa sa walang tip. Yung iba nga kinukuha pa yung sukling piso eh. 32 pesos nga pala yung fare niyan. Nakasyam na booking na nga pala ako. Hanggang makarating ulit tayo dyan sa McDo Plaza. Hindi man lang tayo pinasukan ng booking sa daan. Talagang tumumal yung oras na yan. Medyo matagal-tagal din tayong nag-intay bago pasukan ng booking. Buti na lang yung pumasok na booking is dyan lang sa McDo Plaza. Medyo matagal-tagal din yung oras na nasayang sa pag-iintay ng booking. Pero ganun talaga, may mga oras na matumal, meron namang oras na malakas. Medyo malayo-layo nga pala yung deliver nito, papunta pa ng Palakpakin sa San Benaventura. Sana hindi tayo malugi sa delivery fee. Tara na mag long ride, let's go! At sa wakas, nakarating din tayo sa sobrang layo. Hindi naman ako nahirapang hanapin yung customer kasi tama naman yung pin. Malapit na nga pala ito sa Mojica Lake at agad-agad ko namang na-deliver yung pagkain sa customer. Wala na nga pala akong sisingilin sa customer dyan kasi paid online na yan. 54 pesos nga pala yung delivery fee niyan. Lugi ba o hindi? Comment down below. Natapos na nga pala yung first shift ko dyan. Bali nakasampung deliver naman. Kumita naman ako ng nasa 485 pesos. Siyempre, minus mo pa yung gasolina dyan. Siyempre, pag tinapos ko yung dalawang shift, doble yung kikitain ko. Sa pagiging rider, sipag at tiyaga lang ang kailangan para kumita ng pera. Isang shift nga lang tong ivinalag ko kasi sobrang haba pag tinapos ko. Dito ko na po tatapusin yung vlog ko. Maraming salamat po at pagpalain po tayo ng Panginoon. Hanggang sa susunod ko po uling vlog. Paalam!